Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Mapayapa masa umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules, 23 de Setyembre 2015. At gaya ng dati, gaya ng nakakaugalian, palagian nating nakakaagapay ang bukod tanging mutya ng People's Television Channel 4, si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, of course, ang hindi pa rin kukupas kahit nangyari ang kutitap at pride ng Baliwag, Bulacan. My co-anchor lady with a kutitap smile. Good morning, Birbs. Good morning ka, Francis, at welcome back. At magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-aati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan at paghimay natin sa ilang mga napapaninit na usapin na nakaguhit sa ilang nating mga pahayagang pangumaga at syempre pa mga kaibigan, ang napapanahong talastasan natin sa ating hapag. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, kami po ay madidinig nyo sa lahat ng mga himpilan ng Radyo ng Bayan, Philippine Broadcasting Service, Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide tayo at sa worldwide sa pamamagitan ng audio streaming. At tayo rin po ay napapanood ng sabay sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13 at online sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan at walang address. And please, keep it short and simple. Again, good morning. Good Wednesday morning. Yes, good Wednesday morning ka, Francis. Abay, Sumisikat talaga naman ang naman. araw mula sa pag-ulan ng matindi kagabi. Ay, with matching kulog and kidlat. Oo. Naku po, ay nadali ang mga appliances. Ang Nadali. bilis bumaha. Nadali ang mga appliances dahil yan sa kapabayaan ng mga hindi pag-unplug ng mga appliances pag kumikidlat at kumukulog ng malakas. But anyway, meron tayong isang na hagip na balitang pangyayari na kung saan ay para bang na-name drop pa ang Pangulong Pinoy. Nakakalungkot sapagkat kung mga kaibigan nga naman, kung talagang kaibigan mo ang Pangulo at mahal mo siya, hindi dapat na gumawa ka ng mga bagay na taliwas sa mga gawain na yan. Kaya nga nakapagdaramdam daw kung bakit nadamay siya at di umano naging aligasyon na itong mga inismuggled na ito ina-arbor at sabi ang kikitain para sa pondo ng LP sa kampanyang darating. Naku,
yung mga ganyang aligasyon, nakalulungkot, Babes. Oo. Sinabi nga mismo ni Pangulong Aquino Francis na hindi niya hahayaan na yung mga pagkakaibigan ay magbigay daan o kaya maging excuse para ma-allow itong mga smuggling na activities. Kaya naman siya na mismo nagsabi, smuggling is not okay. At napapanahon din yung statement niya na yan, Francis, dahil lalo na ngayon papalapit na ang Pasko, marami na namang mga products na darating at papasok dito sa ating bansa. Okay. Ayan isa sa mga banner stories ng pahayagang Daily Inquirer. At siguro, hindi talagang dapat. Kasi nga, kung ang sabi nga ng Pangulo, unquote, kung taliwas ka sa tuwid na daan, hindi kita kaibigan. Parang ganon. Isipin mo nga naman, na tinatahak ang tuwid na daan. Pagkatapos kaibigan mo ang Pangulo, taliwas pala sa tweet, smuggling pa man din. Naku po, nakakalungkot yan. But anyway, sana binibigyan na ng mandato ang Bureau of Customs para to dig deeper into it. Ayon din kay Senate President Franklin Drilon. At pinasinungalingan niya yung aligasyon na gagamitin sa pondo ng LP. Bebentahan niyang smuggled sugar na yan. Pero vehemently dininayan ni Senate President Franklin Drilon. At inatasan na, please go deeper into it, sabi sa Bureau of Customs. Okay, 5 minuto, 45 segundo na makalipas ang alas 6. Babes. Narito na po ang ating mga tampok na balita sa araw na ito. Okay. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Oras na po para gumising at tunghayan ng mga balitang hatid ng media ng bayan. Formal nang kinasuhan ng Department of Justice ang mga umano'y nasa likod ng pagkamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force. 70 individual ang sinampahan ng kasong complex crime, direct assault with murder at theft. Kabilang sa 70 individual na ito ang ilang mga miyembro ng MILF, BIFF at private armed groups. Balitaan mo kami, Julius T. Samburon. Kinasuhan na ng Department of Justice ang nasa 70 individual na nasa likod ng umano'y pamamaslang sa mga miyembro ng PNP Special Action Force. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, ang 70 nakasuhan ay base sa pagtataya ng kanilang 5 testigo. Sa rekomendasyon ng Joint National Bureau of Investigation and National Prosecution Service o NBI-NPS Special Investigation Team, kabilang sa mga sinampahan ng kasong complex crime with murder and theft ang 26 na miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, 12 mga tauhan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at higit 50 private armed groups at iba pang unaffiliated individuals. Pero hanggang hindi pa nahahainan ng sabina ang mga ito, hindi muna nila ilalabas ang kanilang pagkakakilanlan. Kasi kung i-announce na po natin ngayon, even before the service of the subpoena, the release and the service of the subpoena, baka wala na kaming makita kahit isa sa kanila. Meron din po tayo several John Does. Bakit po John Does? Dahil hindi ho ma-identify through nicknames ng aming mga witnesses. Pero paglilinaw ni De Lima na ang 70 individual na nakasuhan ay ang mga taong sangkot lamang sa inkwentro sa isang maisan sa barangay Tuca na Lipaw sa Mama Sapano. Magkakaroon pa din aniya ng ikalawang bahagi ng investigasyon para naman sa pagpatay sa 70 na miyembro ng 84th Seaborne Commandos. It is now being filed with the National Prosecution Service for preliminary investigation. So if the court or the judge is convinced na merong probable cause, then the judge or the court will issue the warrants of arrest. Ang warrant of arrest naman, that is actually addressed or directed to the law enforcers like the PNP and the NBI. Nauna na ding sinabi ng kanilang mga eyewitness na aabot sa 1,000 individual ang sangkot sa Mama Sapano encounter noong Enero 25. Deklarado naman po sa Pangulo na in spite of the peace process ay kailangan mag-exact ng accountability. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.
Samantala, nakipagpulong si Pangulong Aquino sa mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines na mga miyembro ng Association of Generals and Flag Officers o AGFO. Kaugnay ito ng nailathalang pahayag ng AGFO sa dyaryo tungkol sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Balitaan mo kami, Elena Luna. Suportado ng mga retiradong general ng Armed Forces of the Philippines ang isinusulong ng Administrasyong Aquino na pangmatagalang kapayapaan para sa Mindanao. Ayon kay PCOO Secretary Sandy Coloma, ito ang naging bunga ng meeting ni Pangulong Aquino sa Malacanang kasama ang mga miyembro ng AGFO o Association of Generals and Flag Officers. Kinausap sila ng Pangulo kaugnay ng nalathalang isang pahinang statement ng AGFO sa dyaryo tungkol sa panukalang Bangsamoro Basic Law. The President thanked them for accepting his invitation to the meeting and asked them to air their concerns. He said that the baseline from which the peace negotiations started were the provisions of Republic Act 9054 or the Organic Act for the Autonomy in Muslim Mindanao, ARMM. Most of the questions revolve around the implementation of the decommissioning and normalization process, which was clarified in detail by Secretary Teresita Deles. Secretary Florencio Abad also pointed out that the budget allocation for the proposed Bangsamoro region is based on historical need, as reflected in the existing budget of the ARMM. The President was also joined in the meeting by Secretaries Voltaire Gasmin and Laila de Lima, National Security Advisor Cesar Garcia, Chief Presidential Legal Counsel Benjamin Caguiwa, and AFP Chief of Staff General Hernando Iriberi. At the end of the meeting that lasted for more than 2 hours, General Adan thanked the President and reiterated that despite the reservations they expressed on provisions of the draft BBL, they fully supported the government's initiative to build enduring peace in Mindanao. Pinangunahan ng grupo ni dating Defense Secretary Renato de Villa at ni AGFO President Edilberto Adan. Si Adan ay dating Commanding General ng Philippine Army at dating DFA Undersecretary for the Visiting Forces Agreement o VFA. Ang mahalaga dito ay nagkaroon ng malayang talakayan na ihayag nila yung batayan ng kanilang posisyon, yung kanilang mga concern. Panag din ng Pangulo kung saan ang gagaling ang posisyon ng gobyerno. At dahil nagkaroon ng malayang palitan ng pananaw, sa akin palagay ay mas nagkaroon na ngayon ng pagkakaunawaan sa magkabilang panig hinggil sa kanilang posisyon at mahalaga yung tinukoy ni General Adan do sa pagtatapos ng pagpupulong na bagaman meron silang mga agam-agam o reserbasyon, sa kabuuan ay lubos silang sumusuporta sa pagsusulong ng prosesong pangkapayapaan sa Mindanao. Kaugnay nito, tiwala pa rin ng palasyo sa ang BBL ng Kongreso. Patuloy naman yung pakikipag-ugnayan ng ehekutibo sa mga lider ng Kongreso at sa kanyang pinakahuling pahayag hinggil dito, sinabi ng Pangulo yung assurance naman na binibigay ng mga leader ng Kongreso, particular si Speaker Belmonte, na sinisikap na gawin ang nararapat para matamo yung napapanahong pagpasa ng draft ng Bangsamoro Basic Law. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Tiniyak naman ng palasyo na nakatutok si Pangulong Aquino sa naganap na kidnapping sa Samal Island. Ayon kay PCOO Sandy Coloma, tinutugis na ng mga otoridad ang mga pinaghihinalaang suspect para sa maagang pagresolba ng kaso. Ang anti-kidnapping group ng PNP ay nakikipag-ugnayan sa Eastern Mindanao Command ng AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Given naman yan, no, na sa ganyang mga pangyayari, yung PNP, AFP, iba pang government agencies concerned are taking the initiative to do what is needed at minomonitor ng Pangulo ito, no, dahil talaga namang sinusubaybayan niya ang mga mahalagang kaganapan sa bansa. Samantala, tuloy-tuloy ang direktang pag-asikaso ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga
kilos pampanguluhan. Sa mga tunay na boss ng Pangulo, abangan po natin mamaya sa ganap na alas 10 ng umaga ang inspeksyon ng Far North Hospital sa Far North Hospital, Barangay Quirino, Luna, Apayao. Mamaya rin po ang paglalahad ng accomplishments ng Aquino Administration sa Apayao. Gaganapin naman ito sa Bienvenido GM Versola o BGV Junior Memorial Sports Center, Poblacion, Luna, Apayao. Tutok lang po dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Sa Telebisyon ng Bayan, IBC 13, lahat ng provincial stations ng PBS Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, katuwang ang mga tunay na media ng bayan sa iba pang mahalagang gampanin ni Pangulong Aquino. Yan na po muna ang ating mga latest para sa sandaling ito. Ito muna sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. 14 minutos, 37 segundos. Makalipas ang alas 6 at Vibs, pakibuksan ang unang aparador ng ating message center. Go! Good morning, Ka Vivian and Ka Francis. Good morning. Greet ko lang po ng magandang buhay sa Havelona family sa Barangay Anakan, Hingoog City. Maraming salamat po. Greet ko lang ang aking mga kaapuyan ng mga pinsan ko from Arielhan, San Juan, Sulat. Magandang umaga po, Ka-Aalan at Ka-Francis, Ate V. Pakibati niyo po kami dito sa San Luis, Pampanga, San Carlos, sila Peter Galang, Agat Cesar Lagman, Tita Libreng, Cece, Linda Sumat, Hilda Magat Flores at ang tropang ganda po, Liza Manuel, Linda La Torre, Liza o Lizelle Dexter, coming from Daddy Ellie Bonifacio. Marakal pong salamat. At greet ko lang po ng happy birthday ang District Supervisor ng Likab Nueva Ecija, ang akin pong kumpare na si Sir Rogelio Dicong Bue from Maring Roda, Tiangco. Okay, good morning. Dapat yan ipako sa krus. Nakasisira yan sa pangalan ng Pangulo, Kate ng Calbayog. Naku, napakarahas naman yung panukala mo. Napakarahas. But anyway, thank you very much. Okay, tayo, Vibs. 15 minutos na. O, 16 na. Makalipas ang alas 6, paranin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Dumako muna tayo sa Lucena. Nariyan ang ating kasamang si Jigs Rodillas. Jigs, magandang umaga. Konektado ka. Yes, maraming salamat. Tinanghal na best stakeholders sa buong Pilipinas ang mga rice retailers mula sa Laguna at best farmers naman ay nagmula sa San Jose Occidental, Mindoro na nabibilang sa tribo ng mga Mangyan. Ito ay ayon kay Florencio de la Rosa sa panayam ng Radyo ng Bayan sa programang Bayan Konektado Ka. Ayon kay De La Rosa, kinikilala na rin ng rice granary ng bansa ang Region 4 dahil karamihan sa bigas na mabibili sa merkado ay nagmula pa sa Occidental at Oriental Mindoro gayon din sa Palawan. Samantala, sinabi pa nito na top distribution center naman sa Region 4 ang NFA Quezon dahil sa dami ng bigas na naibibenta ng kanilang tanggapan at dahil ito sa patuloy naman na pagtangkilik ng mga Quezonians sa bigas ng National Food Authority. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. Puntahan natin kagyat ang Radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald na imbaga bigat, konektado ka. Isang fun run ang isa sa lalawigan ng Ilocos Norte na pangungunahan ng mga miyembro ng media at Philippine National Police na bahagi pa rin ng Marcos Fiesta 2015. Ang fun run ni Apulacay 2015 ay proyekto ng Capitol Press Corps at Police Community Relations Office ng Ilocos Norte sa gawa sa ikalima ng umaga sa Sabado, Setyembre 26. Ang kikitain sa fun run ni Apulacay ay ibibigay sa isang dating siyentro ng broadcast media sa Ilocos Norte, si Alain Ray Baruga, 41 taong gulang, dating cameraman ng isang local na TV network at empleyado ng Capitol Press Corps na kasalukuyan ay nagdaranas sa sakit na dystonia na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang lunas. Target ng nasabi ang 50,000 piso pataas upang may magamit si Baruga sa pambili ng mga gamot, lalo na ang pampakalma sa kanyang katawan sa panginginig dahil hindi kontrolado ang kanyang nerve bunga ng sakit na dystonia. Inaasahang lahat ng miyembro ng media sa Ilocos Norte at mahigit 200 na pulis ang lalahok maliban pa sa mga organisasyon na nagpabuta ng kanilang pakikisa sa nasabing proyekto.
Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWSP Radyo ng Bayan Luwag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdres. Pumunta naman tayo sa Agusan del Sur. Nariyan ang ating kasamang si Bobby Ilupa. Bobby, magandang umaga. Konektado ka. Maraming salamat. Assalamualaikum. Nag-aalala ang Cooperative Development Authority o CDA na baka gamitin ng mga officers ng kooperatiba ang pangalan ng kanilang kooperatiba upang makakuha ng pondo mula sa kung sinong politiko kaugnay ng nalalapit na halalan sa susunod na taon. Sa panayan ng Radyo ng Bayan, sinabi ni CDA Caraga Cooperative Development Specialist Sabina Anito na mayroong mga kooperatibang hindi nag-ooperate at tanging ang mga officers lamang ang nag-uusap-usap. Sinabi ni Anito na minamadali nila ang kanilang ginagawang inspection o pagsisiyasat sa mga kooperatibang nag-ooperate o hindi nag-ooperate. Sinabi niya na natapos na nilang siyasatin ang mahigit 300 kooperatiba sa Lalawigan Sur. Sa kasalukuyan ay ang mahigit 100 kooperatiba naman ng Surigao del Sur ang kanilang sinisiyasat, dagdag pa niya. Matapos isagawa ang nararapat na proseso ay matatanggal sa listahan ang mga CDA registered ngunit non-operating cooperatives ng rehiyon. Sinabi niya na bago matapos ang taong kasalukuyan ay ipapalabas ng Cooperative Development Authority ang listahan ng mga rehistradong kooperatiba na tunay na kumikilos para sa kapakanan ng kanilang mga miyembro. Para sa Radyo Vision, Bobby Ilupa, San Francisco, Agusan del Sur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Bobby Ilupa. Sa puntong ito, ano kaya, Vebs, may kumakaway doon sa bintana natin? Yun ba yung Yun ba yung muse ng Channel 4? Oo, ang muse ng makeup room ng Channel 4. Akala ko, siya si Ludab. Yes. Ludab, okay. Samantala, Vebs, kikidlat, kukulog pa kaya ngayon? Alamin man na natin, please. Yes, puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Pag-asa DOST. Nariyan po si Amor La Rosa. Amor, good morning. Yes, magandang umaga rin, Vibs at Cap Francis. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 6:21 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility at lalo pa po yan lumakas sa pagiging isang tropical storm at meron na po yung international name na Dujuan. Huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 1,745 kilometers silangan po yan ng Northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 65 kilometers per hour at pabugso na abot naman ng 80 kilometers per hour. Inaasahan po natin ito ay kikilos pa west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Ayon Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, posible po yung pumasok ng ating boundary mamayang hapon o kaya naman ay bukas ng umaga. Depende po yan kung mapanatili po nito ang taglay na bilis at direksyon. Bagamat malit po ang chance ng inaasahan pa rin po natin ang patuloy po nitong pagpapaibayo o pagpapalakas dito sa hanging habagat o yung southwest monsoon na siyang magpapauna naman sa ilang bahagi ng ating bansa. Katulad na lamang po dito sa bahagi ng Mimaropa, ganun din dito sa buong Visayas, Mindanao at ganun din sa probinsya ng Cavite at ng Batangas. Mararanasan po dito ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulo-pulong pagkidlat pagkulog. Sa natitirang bahagi naman po ng Luzon, kasama na dito ang Metro Manila. Asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron pa rin po chances ng isolated thunderstorms o mga pulo-pulong pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya ay sa gabi. At sa puntong ito ay check po natin gaano kaya kalaki ang chance of rain sa ating mga area sa pamamagitan po yan ng Project NOAA ng DOST. Makikita po natin dito ang iba't ibang mga kulay sa mapa ng ating bansa. So ibig sabihin po yan, meron po yung percentage ng chance of rain dito po yan sa ating color scale. So unahin po natin yung mga areas kung saan nakikitaan po natin na may kalakihan ang chance ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Kabilang po dito ang malaking bahagi po ng Visayas, ganoon din sa may Southern Luzon, particular na dito sa may Calabarzon at ganoon din sa bahagi po ng Palawan. Inaasahan po dito ang 50 to 80% chance of rain. At para naman sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan lamang ang 10 to 30% chance of rain.
Posible pa pong magkaroon ng mga pagbabago dito, kaya para po kayo mismo ay makita rin ang mga detaling ito, puntahan na po ang aming website sa www.panahon.tv. Samantala, ayon po kay Mr. Mendoza, kung ngayon malaking bahagi nga ng Visayas at Mindanao pa lang ang naapektuhan ng habagat, posibleng madagdagan pa ito sa mga susunod na araw habang patuloy ang pagkilos ng bagyo sa ating PAR. At sa lagi naman po ng ating mga karagatan, inaasahan po natin ang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon. Pero syempre, kahit walang nakataas sa gale warning, ay doble ingat pa rin sa inyong pamamalaot o sa inyong paglalayag. At yun po ang latest sa ligin ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Okay, habol ko lang ito. Maligayang pakikinig at panonood kay Kanati Reyes ng Pampanga, yung nagpadala sa atin ng ay, salamat ng mga pastillas de sweets. Thank you very much, Kanati. Okay. Okay, at sa oras sa 24 na minuto makalipas ang 6:00 ng umaga, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 46 pesos and 52 centavos, Japanese yen 0.39 centavos, UK pound 72 pesos and 14 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 13 centavos, Australian dollar 33 pesos and 16 centavos, Rial 12 pesos and 41 centavos, Dinar 123 pesos and 53 centavos, at Euro 52 pesos 0.08 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy na tayo at Vips, nakakalungkot din yung isang balita na nakaguhit sa ilan nating mga pahayagan, yung pangyayari ng kidnap. Na nakidnap yung 3 dayuhan at isang Pinay diyan sa island of Samal. Yes. Down south ng Davao yan. Ewan ko kung sino na naman ang nasa likod ng mga terroristing attack na ganito. Pero rest assured, sabi ng Department of Foreign Affairs, hindi makaka-apekto yan sa mga gaganaping pagpupulong ng APEC. At ayon naman kay PCOO Secretary Sonny Coloma, ay ang ating miyembro ng pulisya at ng ating armed forces ay talaga namang tinutugis na kung sino ba ang may pakana nitong kidnapping na ito. At sigurado naman mabibigyan ng kaukulang proteksyon, seguridad, ang interes ng mga delegado, ng mga matataas na pinuno na dadalo dyan sa APEC meeting na yan, na ang bansa ang host country. Okay. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan, magbabalik ang Radyo Vision sa Media ng Bayan makalipas ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos 9 segundos. Makalipas ang 6:00 at tayo'y babagtas na sa ikalawang bahagdan ng ating Wednesday edition, Vips. At siguro kinakailangang mauna na tayong bumati. Mauna na tayong bumati sa isang ahensya ng ating pamahalaan na kung saan siyang tagapangasiwa, tanging tagapangasiwa ng butil ng bigas yan. Yes. Ang tinutukoy kong agency, Bebs. Ang National Food Authority, congratulations po on your 43rd anniversary. Ayan, congratulations. At narito na ang ating piling panauhin na siyang maglalarawan sa atin ng ilang detalye, Bebs. Ipakilala mo na. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ang tagapagsalita ng National Food Authority, si Director Jerry Imperial. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
Happy anniversary. Happy Salamat 43rd po. anniversary. 43 taon and still going and growing. Ayan. At talagang wala namang kaduda-duda. Sapagkat the sole agency na tagapangasiwa ng ating butil sa bansa. So, ano po ang mga ikangay itinerary ng ating parang isang buong linggong celebration nito before the real anniversary date? Tama po yun, Ka Francis, dahil as last 1977, a certain presidential proclamation number 1058, inisyu po ng ating Pangulo upang ideklara na Grains Industry Week ang September 20 to 26 bawat taon. Okay. Na kung saan ang anibersaryo ng NGA or ng NFA napapaloob. At ang NFA ang siyang inatasan na manguna sa mga iba't ibang gawain. Ang purpose po nito ay number 1, to enhance the national food security consciousness among the people. Tapos magkaroon ng consciousness din ng tao para sa quality and safety of the food. At magkaroon ng fair trade practices and to develop the farmer cooperatives into self-reliant and competitive economic entities. So yun po, lahat-lahat ng yun, pag pinagsama-sama natin, that will be supportive of our goal na magkaroon ng kasapatan at kasiguruhan ng ating pangunahing pagkain. At sana po, if we may suggest, Director Jerry, na magkaroon ng close monitoring sa ating mga NFA outlets sa mga merkado, lalo na yung mga rice retailers, para maiwasan yung ikangay mga alterations, yung mga pandaraya, yung mga paghahalo, na kung saan ay nakagawian na ng mga rice traders, ng mga rice retailers. Sana po para sa proteksyon na rin at interest ng ating NFA rice, i-monitor ng mabuti itong aspetong ito, sir. Okay, tama po kayo dyan, Ka Francis. At yan nga po talaga isang tinututukan natin. At ngayon po, itong taon na to, isa sa naging pangunahing activity natin ay yung paglulunsad, launching of Food Guardians. Ayun, okay. Food Guardians. Okay. Hashtag 1 for 100, meaning 1 million Food Guardian volunteers for 100 million Filipinos nationwide. So ano po yung layunin ng ating Food Guardians? Basic lang pong layunin nito. Napapaloob po rin yung inyong sinasabi kanina. Number 1, kung Food Guardian ka, regardless of age, regardless of region, regardless of kung ano man yung kalagayan sa buhay. Number 1, yung consciousness na hindi tayo magsasayang ng bigas. Iyon. Okay. Pangalawa, na tayo ay tutulong upang gawing ang bigas ay accessible, affordable, and available sa lahat ng mga pamilihan. Yun nga po yung sinasabi nyo para kung sakali mayroong mga hindi magandang practices ang ating mga kasamahan sa industriya ng butil, mai-report po natin ito kaagad sa NFA. Doon sa lagi nating sinasabi na text NFA 0906-436-3133. Natin yon. At pangatlo, ay siguraduhin natin yung food handling natin para maging safe. Food handling practices natin ay para maging safe ang ating pagkain sa bawat hapag. So nitong nakaraan, ginulangtang tayo ng iba't ibang mga balita na keso mayroong fake rice. Pero na-declare po natin na walang pekeng bigas sa Pinas. Okay. Now, bago ko isalin kay Vivian, alam kong napakaraming malikot na tanong nang nakahanay si Vivian. Gusto ko lang tiyakin kasi po, sana itong ating NFA rice, dahil napakaganda. Lalo na yung 32 natin, Director Jerry. Very, very competitive yan sa commercial and mga high-end. Nagtataka tayo. At the end of the day, biglang pupunta ka doon, naghanap ka ng NFA rice sa mga legitimate outlet. Wala na pong NFA. Nakapagtataka, nauubos ang NFA, baka kako yan namamanipula. Yan po ay isang tinututukan natin ng gusto at nakakatuwa po naman dito sa ating ginagawang week-long celebration ng National Grains Industry Week. Araw-araw po ay meron tayong stakeholders forum. Okay. Kasama riyan yung ating mga retailers and other food businessmen. Na isa sa mga talagang tinatalakay natin ay yung market monitoring. Right. Para siguraduhin na yung mga pinagbebenta natin na bigas ng NFA ay naibebenta ng tama sa tamang halaga at napupunta dun sa mga targeted audience natin. At alam rin po ng ating mga kasamahang stakeholders na
matindi ang pananagutan nila na yung kanilang pagiging accredited retailers ay hindi isang karapatan, pribilehiyo lang po. Pribilehiyo. Kaya nga po, kanina nagmo-monitor ako, nag-award tayo, nag-search tayo nationwide ng Best Stakeholders Award, yung ang napili po natin na Best Provincial Grains Retailers Association ay yung sa Laguna, yung inireport kanina, yung kasama natin na reporter from Quezon. Dahil talagang ang ginagawa nga po natin ay malapit at napakipag-ugnayan at pakipagtulungan ating mga kasamang retailers upang ang sinasabi ninyo ka Francis, Vivian, na layunin na yung bigas na mura at magandang uri ay maparating natin talaga sa ating mga kababayang Pilipino. Ayun. Okay. Bebs, ihanda mo na yung iyong isang baol na tanong. Okay. Yes, Director. Nabanggit niyo na rin lamang itong awarding ceremony. I am curious, ano pa po ba yung ibang activities na mayroon po ang NFA para po i-promote itong food security consciousness at ito pong mga quality and safety food consciousness? Okay, so nabanggit na natin yung launching ng Food Guardians. Yes. 100 we are targeting 100 million volunteers o 1 million volunteers for 100 Filipinos. Okay. At yan po ay ginagawa natin hindi lamang dito sa NFA sa Visayas Avenue kundi nationwide. So yung iba pang mga kasamahan natin, maski yung mga bata sa kanilang mga murang edad ay ini-involve natin. Pwede rin po sila na mag-like lang sa Facebook at i-click yung hashtag, mag-iwan ng kanilang comment, bigay pangalan para magkaroon na sila ng maging member na sila nitong ating Food Guardians. Pangalawa, kung sa mga subdivision po may tinatawag tayong open house. Ngayon din po sa kaunang pagkakataon sa pangunguna ng ating administrator Renan Dalisay, lumabas itong konsepto natin na open warehouse. Paano po itong open warehouse? Binubuksan po natin yung bodega para makita bala na ng publiko na ito pala yung warehouse practices ng NFA na kung saan napapaloob ang mga practices para ingatan na yung ating binebentang bigas sa merkado ay mahusay na naiingatan para mahusay ang kalidad. Nandoon yung sistemang transparency. Transparency. Yes, Lahat po pwede silang umikot. Paano yung filing system, paano yung pag-maintain ng kalinisan, and yung mga no sweeping policy natin para maalis na nga po yung sinasabi kasi pag sinasabi ang NFA noon puro negatibong impresyon ang sinasabi. At natutuwa nga po kami ka Francis, Vivian, nung minsan may isang kasamaan tayo sa Media Dumalaw. Sir, sabi niya kay sa lahat, sa rami ho nitong anyong mga ginagawa, parang unti-unting nabubura sa kaisipan ng tao yung negative impression sa atin. At salamat naman po sa tulong ng media, sa tulong ninyo, sa pagtutulungan ng lahat ng mga kawani ng NFA ay umuusad po tayo at mabago yung talagang kalakaran natin sa NFA. Sabi nga natin, ang ano natin ay NFA tungo sa pagbabago. Okay. Director, ito naman pong tatanong ko tungkol dito sa nararanasan nating El Nino. Kasi we have been receiving reports na sa ilan pong mga probinsya po ay talaga namang naapektuhan na yung kanilang mga pananim. At ayon po sa ating Weather Bureau, sa Pag-asa, ay hindi pa po ito yung peak ng El Nino. Mataas pa po ang temperatura pagdating ng Oktubre at ng Enero. Paano po natin pinaghahandaan itong mga ganitong instances? Tama ka dyan, Vivian. Ang nakakatuwa lang, although malaki ng usapin ang El Nino, pero kung titingnan natin, for 2015 harvest, hindi ganun kalaki ang tinatayang damage. Dahil sa ngayon, marami na doon sa ating tinanim na palay, kumbaga nagbubuntis na, malapit ng mamulaklak. And therefore, kung tatama yung tag-init sa buwan ng Oktubre, anihan na yan at sa kabukiran, pag anihan, hindi kailangan ng tubig. So, ang tayang decrease ng Department of Agriculture sa ating ani ay hindi ganoong kalaki. So, magkagayon man, alam ng lahat na ang ating Pangulo ay nagbuo ng Task Force El Nino, ay multi-agency, 17 agencies na binuo niya kaagad. At sabi nga natin sa NFA, sabi nga ng ating administrator, walang ibang magandang opsyon kundi ang preparedness. And therefore, habang maganda pa ang presyo sa international market, at tayo naman sa ating mga bodega ng NFA ay sapat pa ang imbak, nagkaroon na tayo ng paghahanda, and we just recently
concluded the government-to-government negotiation para sa dagdag na imbak ng ating bigas sa ating mga bodega para yun ang ating tumaas ang presyo. By November 30, 125,000 metric tons would be coming to be from our stocks. And another 125,000 metric tons would be coming by December. So 250,000 metric tons po hanggang kasapusan ng December ay meron tayong darating na stocks. And idulutong ko lang, Vivian, dahil nabanggit mo na nga rin na ang matinding epekto kung sakasakali sana magkaroon ng pagbabago ay sa mga first quarter or first half of next 2016. Year. Pinaghandaan na rin po yon natin na habang mura nga ang presyo ng bigas sa international market, there would be 500,000 metric tons coming for the first of 2016. They will be arriving on staggered basis from January, February, and March. Okay. Since it appears, Director, na hindi naman po pala maapektuhan masyado yung ating supply nitong El Nino phenomenon, are you issuing an assurance na hindi po magbabago o tataas ang presyo ng ating mga bigas? Sa NFA po, sinisigurado natin na yung ating bigas na 27 and 32 pesos per kilogram respectively ay hindi siya tataas. At kung ano man po yung magiging epekto nito dahil ang tendency, yung law of supply and demand, pag naapektuhan yung supply, medyo umaangat ang presyo, yun po yung binabantayan ng mabuti ng NFA. At ito nga po yung mga paghahanda nating ginagawa. Hindi na nating maranasan yung nakaraang mga taon noon na si tatay ay pumipila kasama si nanay, kasunod ang lahat ng mga anak. Bakit? Dahil panic buying. Hindi naman kailangan ng isang pamilya yung ganung karaming bigas, pero dahil sa takot na baka magkaubusan, so hindi pa kailangan ay kinukuha na nila. So yun po yung ayaw na nating mangyari at itong paghahanda pong ito ang ating ginagawa sa National Food Authority. Ihahabol ko na lamang itong isang text dito mula sa Mati City. Bakit, Sir Jerry, pag magbenta mga farmers sa NFA ng palay, mababa ang bili, pero pag magbenta ng bigas, taas ang presyo? From Arnel Malindog ng Mati, Davao City. Okay. Magandang umaga sa inyo dyan, Arnel, at sa kasamahan sa Mati. Gusto ko lang pong i-discuss Francis, Vivian at saka pakanan ng ating mga tagapakinig yung production cost po sang-ayon sa pag-aaral ng Bureau of Agricultural Statistics. Ang production cost natin ng palay, to produce 1 kilogram of palay dito sa Pilipinas, gumagastos ang magsasaka ng 10 pesos and 50 centavos or 11 pesos. Ang bili po ng NFA ay 17 pesos and 70 centavos. So kung titingnan po natin, meron ng add-on or return of investment. So, hindi naman po natin magagawang itaas pa doon dahil ultimately, yung biniling nating palay na mataas, pag ginawa mong bigas, tataas din siya. So, ultimately, babalik din po sa atin yung epekto, lalo na doon sa ating mga consumers. And at the same time, yung ibang mga farmers natin, ang practice po natin naman ngayon, ibinebenta lahat yung mga palay. At nagiging consumer din tayo. So, binabalanse lang po, Ka-Arnel, yung ating presyohan. Okay, happy anniversary bukas sa National Food Authority. Yes. Okay, Vips, pupunta ba tayo bukas? If you have an invitation. Welcome po. Nung Lunes nga po ay meron tayong mga kasamahan na nagsimpumtahan doon. Nagkaroon tayo ng awarding ng stakeholders. Naroon si Secretary Keiko Pangilinan and some other guests, including other rice agencies ng gobyerno at iba pang mga katuwang na in the private sector ay ating kasama. Sige po, maligayang bati. Verbs! Yes, maraming salamat po, Director Jerry Imperial, ang tagapagsalita ng National Food Authority. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. 44 minutos at 4 segundos makalipas ang alas 6 sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Tacloban. Nariyan si Jean Navilon. Jean, magandang umaga. Konektado ka. Yes, good morning. Inaasahan ng Department of Health Region 8 na tutuple ang bilang ngayong taon ng mga HIV/AIDS cases dito sa Eastern Visayas sa dumadaming mga biktima na humihingi ng medical assistance. Ayon kay Regional Epidemiology and Surveillance Unit Head Roderick Boyd Cero ng DOH-8, nito lamang July 2015, ay mayroon ng 56 HIV/AIDS cases
originate na halos maabot ang 58 cases sa buong taon ng 2014. Ngayong taon lang, 5 na ang namamatay dito sa originate sa nitong sexually transmitted infection. Ayon pa kay Zero, ina-anticipate nilang mas dodobli pa ang ganitong figure dahil marami ang patuloy na nagsasagawa ng delikadong gawain lalo na yung mga kalalakihan na nangipag-report sa kapwa lalaki. Out of 56 cases na naitala sa loob ng unang 7 buwan, 52 sa kanila ay nakakawaan ng naturang sakit sa pamamagitan ng male-to-male contact. Napakadelikado masyado dahil ang pamamaraan ng kanilang sexual contact ay hindi natural na gawin ng regular sexual activity. Normal nang nangyayari ang pagkasugat o laceration sa kanilang pagitang tarik. Ang lalong tumataas na bilang ng HIV/AIDS cases sa rehiyon ayon sa DOH official ay nakakabahala kahit na ang ganitong bilang na naitala lamang na 1% of the total ng infected persons sa buong bansa. Maswerte pa rin hindi kabilang ang Eastern Visayas sa top 10 regions sa dahilang walang injection drug case-related HIV infection dito sa Rehiyon 8 ayon pa sa kanya. Para sa Radio Vision, ito po si Gina Vilon ng DYCP, Radio ng Bayan, Tacloban, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jean Navilon. Tuloy-tuloy tayo, 46 minutos, 36 segundos, makalipas ang alas 6. Balikan natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Francis at Vivian. Sinagot ng social weather stations ang puna ng ilang analyst kaugnay sa proseso ng isinagawa nitong presidente. Kinwestiyon ng ilang political analysts kung bakit 3 ang kailangang pangalanan ng kandidato na respondents sa halip na isa lamang. Paliwanag ni Leo La Rosa, SWS Director for Survey Data Archives and Library, hindi sila maaring gumawa ng listahan dahil wala pang opisyal na listahan ng mga kakandidato. Dagdag pa nito, hindi rin nabanggit sa survey kung sino ang lamang sa 2016 elections. Sa halip, ipinapakita lamang ng survey kung sino ang matutunog na pangalan sa pagka-presidente. Sa kabila nito, tiniyak ng SWS na pagdating ng kanilang survey sa Nobyembre, direkta nilang tatanungin ng respondents kung sinong kandidato ang kanilang iboboto sa pagka-presidente. Nananatili na ang Commission on Elections pagdating sa mga isyong ipinupukol kay Senadora Grace Poe. Kaugnay ito ng pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na isang naturalized Filipino umano si Poe at hindi natural born. Balitaan mo kami, Ria Fernandez. No comment ang Commission on Elections sa panibagong isyong kinaharap ni Senadora Grace Poe na isa umano siyang naturalized Filipino, hindi natural born ayon kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Renunciation of the foreign citizenship of a dual citizen must be made before he can be qualified to be a candidate for public office sa Pilipinas. Nasa Senate Electoral Tribunal o SET ngayon ang inihaing petition ni Rizalito David na kumukwestiyon sa citizenship at qualification ni Poe na maupong senador. Habang nakabinbin din sa COMELEC ang isinamparing criminal case ni David na nag-aakusa sa mambabatas ng misrepresentation ng kanyang citizenship sa isinumiteng Certificate of Candidacy o COC noong eleksyon 2013. Nananatiling natural-born Filipino ang required citizenship ng Saligang Batas at ng COMELEC sa mga nagnanais tumakbo bilang presidente, vice-presidente, senador at kongresista. Nitong Lunes, inihayag ng kampo ni Poe na sasailalim siya sa DNA test para patunayan na isa siyang tunay na Pilipino. Samantala, kabilang na ngayon sa mga requirement ng mga kandidatong dual citizen ang sa kanilang COC ng dokumentong magpapatunay ng pagtalikod sa foreign citizenship. Ito ay alinsunod sa Arnado versus COMELEC ruling ng Korte Suprema na nagsasaad na maaaring tumakbo ang mga individual na tinalikuran ng foreign citizenship at binalikan ang pagiging natural-born Filipino citizen. It has been publicly declared that Senator Poe is going to run for public office, for president, and there has been a lot of issue as regards her qualification, and the likelihood is that these issues might be raised in a petition before us here in COMELEC. So it will be prudent, not only prudent but proper for us not to
any comment or opinion on the matter. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. Samantala, inalmahan ni House Speaker Sonny Belmonte ang pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na hindi maituturing na natural-born Filipino si Senadora Grace Poe. Ayon kay Belmonte, bagamat tumatayong chairman ng Senate Electoral Tribunal si Carpio, hindi lamang ito ang magdedesisyon sa kaso ni Poe, kundi ang buong SET. Dagdag pa nito, mas mabuti kung hindi na muna magsalita ang maestrado sa naturang usapin hanggang wala pang buong desisyon ang lupon. Sinabi ng abogado ni Poe na si Attorney George Garcia na sumasailalim na sa DNA testing ang kanyang kliyente sa mga pinaniniwalaang kamag-anak nito. Nanawagan ng palasyo na hayaan na munang magtrabaho ang Senate Electoral Tribunal kaugnay ng disqualification case laban kay Senator Grace Poe. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, hindi makatuwiran na gumawa ng komentaryo habang nagaganap pa ang proseso sa SET. Hindi rin niya makatuwiran na mabahira ng kulay politika ang issue kung wala namang ebidensya tungkol dito. Ang prosesong nagaganap ngayon ay proseso ng Senate Electoral Tribunal at ito ay binubuo ng mga mahistrado ng Korte Suprema at mga halal na senador. Binubuo ito ng mga kinatawan ng Hudikatura at Lehislatura. At sa ilalim ng ating pampamahalaan, ito ay dalawang hiwalay at kapantay na sangay ng ehekutibo. Palagay ko mas mainam na hayaan muna natin silang gawin ang proseso nila dahil hindi naman makatuwiran na gagawa tayo ng mga komentaryo o mga komentaryo na walang ganap na pag-unawa doon sa mga issue na tinatalakay doon at hindi rin naman makatuwiran na ito ay mabahiran ng kulay politika kung wala namang pinapakitang konkretong katibayan hinggil dyan. Sabi lang natin, hindi magiging responsable na gumawa tayo ng espekulasyon. Pa po ba? Ipinahayag ng Commission on Elections o COMELEC na hindi obligadong dumalo sa inihahanda nitong presidential debates ang mga kandidato sa pagkapangulo. Subalit maaari daw maging pahiwatig sa mga botante ang pagdalo o di pagdalo ng isang kandidato. Ayon kay COMELEC Chair Andres Bautista, planong magsagawa ng ahensya ng 3 presidential debates sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ilan sa mga posibleng isyung talakayin ng mga kandidato ang agricultural development, poverty reduction, charter change, healthcare at public transportation. Paliwanag ni Bautista, ang pagsasagawa ay isang paraan upang matulungan ng mga kandidato na ipresenta ang kanilang mga plataforma sa mga mamamayan. Layunin din daw nilang tulungan ng mga botante na mas kilalanin ang presidential boss. Samantala, direktang alamin natin mula sa ating kasamang si Rocky Ignacio kung ano ang pwedeng asahan ng ating mga kababayan, ang mga tunay na boss dyan sa bahagi ng Luna, Apayao. Subukan nating makipag-ugnayan via phone patch. Rocky Ignacio, magandang umaga sa iyo. Yes, maraming salamat. Diyan in Northern Luzon, si Pangulo Aquino ngayong araw. Nangungunahan itong inspection ng South North Luzon General Hospital and Training Center ngayong umaga sa Luna, facilities ng hospital mula sa Radiology Department hanggang sa Pathology Department. Si Dr. Danilo Domingo, Medical Center Chief ng South North Hospital, ang nagbibigay ng briefing sa Pangulo. Babalikan po natin ang ulat na yan maya-maya lamang. At yan na po muna ang ating mga balitang nakalap para sa araw na ito. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis. At maraming salamat, Ara Perez. Okay, 54 minutos na, 34 segundos. Makalipas ang alas 6, Vibs, yung mga huling mensahe, go. Yes ka, Francis at Miss Vibs. Good day and pakigreet po ang aming Vice Give Sheffert.
Lino Tan ng happy 47th birthday today from FM DYSL Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Good AM po, Ma'am Vivian at Ka Francis. Pakibati naman po ng happy birthday kay Princess Monica Ignacio ng Barangay Cagsalausaw, from Ariel B. Ignacio ng Capoocan, Calbayog City. Maraming salamat po. At may bumabati rin dito sa atin kay Richard Adarni. Okay, assalamualaikum. Greet ko lang po ang miss ko ng anak na si Hamila Buwat at sa kanyang anak na si LJ sa Bicol. Greetings mula po kay Sol Buwat ng Davao del Sur. Magandang buhay po sa inyo, magandang Bebs at gwapong Francis. Napakahusay pag-ayos yung buhok mo. Oy, nakora. Okay, God bless po. From Arnel Solibaga, Malindog City of Mati. Okay. Talagang maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa atin sa Radyo ng Bayan at sa ating Pulse Television Channel 4 at IBC 13. Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masakan at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po. Galing